Magandang araw mga boss, dito muna ako sa ka-brother ko. Papa-change oil niya raw itong sasakyan niya. Kaya lang may isa pa siyang problema. Ayaw daw umilaw itong park light niya. Ang alam ko kasama yung park light niya dito sa headlight. Kaya hindi ko alam kung paano ko magsisimula dahil hindi pa ako nakapagpalit ng park light nito. Pati nga headlight hindi ko rin alam kung paano palitan yan. Kaya sabi ko dito muna ako sa pag-change oil. Kalasin ko muna itong plastic clip dito sa cover kung saan nandito mga boss yung drain plug nitong oil pan niya. Tatlong plastic clip lang naman yung tinanggal ko dyan, tapos mailihis ko na itong cover niya. Tsaka ako ngayon gagamit ng number 14 na socket wrench para maluwagan ko itong drain plug. Ayan mga boss, kung nakita nyo naluwagan ko na, tapos i-drain ko na itong langis niya. Ayan, tinanggal ko na yung drain plug at kung makikita nyo tumutulo na itong use oil niya. Pag kaunti na lang yung tumutulo dyan mga boss na langis, ibalik ko muna pansamantala itong drain plug. Tapos gamit ako ng socket wrench na number 14, higpitan ko yan. Tsaka ako ngayon babalik ulit dito sa ibabaw ng makina. Kasi nga mga boss, ipa-flashing ko muna ito bago ko ilagay yung pangpinal na langis. Sa pag-flashing na ginawa ko dito mga boss, ang gusto ni customer, ang gamitin kong langis na pang-flashing, yung gagamitin niya rin na pangpinal niya na langis. Okay lang naman yun. Ang mahalaga, nasunod natin yung request niya. At after ko maisalin yung langis na gagamitin kong pang-flashing, tinanggal ko na itong imbudo niya, tapos itong engine cap, idilagay ko na yan. Tapos, pwede ko nang start itong makina. Pag napa-start nyo na itong makina mga boss, hanggat maaari, hayaan nyo lang siyang naka-idle. Tapos, 5 minutes yung hayaan na naka-start. Hindi nyo siya kailangan i-revolusyon, wala kayo ibang gagawin. At pag na-consume nyo na yung 5 minutes na naka-start itong makina, pwede nyo nang switch off yan. Tapos, balik ka ulit dito sa ilalim ng sasakyan mo. I-drain mo ulit yung langis na ginamit mong pang-flashing. Gamit ka ng box wrench sa number 14, luwagan mo yung drain plug. Pag baluwag na yan, kamayin mo na yan mga boss para tuluyan mo nang matanggal itong drain plug. At habang nagpapatulo ka ng langis mga boss, para hindi naman masayang yung oras mo at hindi ka mainip, punta ka muna dito sa kabilang side kung saan nakaposisyon yung lumang oil filter mo. Gagamit ka dyan mga boss ng oil filter wrench, pero bago yon, ilihis mo muna itong nakakover dito sa oil filter mo. Bali dalawa yan mga boss, carpet tong isa, ililihis mo lang yan. Ayan o, nakaklip yan kaya hilahin mo lang. Pag nailihis mo na yan, gamit ka ng box wrench na number 10 para matanggal mo yung 4 na bolt dito sa kumukover sa oil filter mo. Huwag kayong mag-alala kung ganitong klase naman yung sasakyan nyo. Napakadali lang nito i-change oil kung kayo ang magdi-DIY. Pag natanggal mo na yung 4 na bolt, pwede mo na ngayon tanggalin itong cover niya. At kung makikita nyo sa loob itong oil filter niya mga boss, ayun siya, ayan o. Gagamit ka ngayon dyan ng oil filter wrench mo para maluwagan mo itong lumang oil filter. Sa paggamit naman ng oil filter wrench, laging pakaliwa pag niluwagan mo itong oil filter mga boss. Importante kasi na itong oil filter pag nag-change oil ka, dapat pinapalitan yan. Ayan mga boss, dahil naluwagan ko na, kung makikita nyo, kinamay ko na yan para mas mabilis kong matanggal itong lumang oil filter. Ayan siya, ayan yung part number. Tapos, punasan nyo muna itong pagkakabitan nyo ng bagong oil filter, yung pinaka-base niya. Pag malinis na siya mga boss, ilapit ko itong camera para makita nyo kung ano yung tsura niya. Ayan, ganyan lang naman yun mga boss eh. Tapos, pwede mo na ngayon ipakapit sa trig niya itong oil filter na bago. Ayan mga boss, dapat pinahiran nyo ng oil yung o-ring yan bago nyo inilagay itong bagong oil filter. Tapos, kamayin nyo na sa paghigpit. Dahil sa wala akong pera sa mga boss, gumamit ako dyan ng oil filter wrench. Pero, sa paghigpit, dapat alalay lang, wag naman sobra-sobra. Pag okay na, punasan mo ulit itong oil filter mo para maganda naman tignan. Tapos, yung cover niya, ibalik mo na ulit. Yung 4 na bolt na number 10, ipakapit mo na yan isa-isa dito sa trig niya. Importante mga boss na maayos din yung pagkakahigpit nyo dito sa 4 na bolt ng cover ng oil filter. Dahil nga sa pagsubisigaw yan mga boss, lalabas dyan yung init. Kaya importante na mahigpit yan. O diba? Ganun lang. Tapos ibalik mo na ulit itong carpet na kumukover dito sa lagayan mo ng oil filter. O diba? Ganyan lang naman eh. Napakasimple lang oh. Hindi ka naman mahihirapan. Basta siguraduhin mo lang na ilagay mo yung clip nitong carpet mo. Tapos itong plastic cover niya, ayan, iayos mo ng maigi. At pag okay na,
pwede ka na ulit bumalik dito sa ilalim ng sasakyan mo. O di ba? Napakadali lang eh. Dito sa ilalim ng sasakyan mo, syempre naman, una mong gagawin, punasan mo muna itong pagkakabitan mo ng drain plug. Tapos ito naman drain plug, ipakapit mo na yan sa thread niya. Pag kumapit na, gamit ka ng box wrench mo na number 14, higpitan mo na yung drain plug. O, di ba? Ganun. Tapos punasan mo ulit. Pag malinis na siya, ibalik mo na itong cover niya. Yung clip niya na 3 mga boss, siguraduhin yung nailapat nyo siya ng maayos para itong cover niya hindi siya lumuwag. O di ba ganun lang? Kung sa palagay mo okay na, wala ka nang nakalimutan o pwede ka na ngayon magsalin ng langis, may nakaredy si customer na 10 litro mga boss. Bali 2 galon tsaka 2 litro equals 10. Salin ko muna itong 1 galon mga boss. Pag naisalin ko na yan, ito pang 1 galon mga boss, isasalin ko rin yan. Actually mga boss, ayon kay customer, ang laman daw nito mahigit 9 litro. Sa akin kasi ang isinaling ko lang muna dyan, 9 liters lang muna para hindi ako sumobra. Tapos hugutin ko itong dipstick niya after ko mailagay itong engine cap. Syempre para malaman ko kung tama na ba yung sukat nung langis. Ayan mga boss, pinunasan ko pa yan. Tapos ibinalik ko ulit itong dipstick niya. Tapos huhugutin ko yan. O ipakita ko sa inyo. Actually nasa level siya yung langis, di ba? Hindi pa naman sigurado kung nakababa maigi itong langis. Kaya ang ginawa ko dyan, pina-start ko na itong makina. Sabi ko kay customer, pag nagkulang kinabukasan ng umaga, dagdagan niya na lang. Dahil sa okay na ito mga boss, pa-start ko na itong makina. Tapos punta naman ako dito sa isa pang problema ni customer. Dahil nga itong sasakyan niya, hindi raw umiilaw yung park light niya, kabilaan. Kaya namumroblema din siya dahil di niya alam kung paano niya papalitan. Yun lang mga boss, pati ako hindi ko rin alam kung paano kalasin itong headlight. Pero mapag-aaralan naman yan. Okay naman ah. Hindi, ito. Ayun o, yung dalawa na yun, dapat nakasakyan. Park light. Park light pala. Park light dalawa ito. Ayan, Kabilaan wala. wala na rin. Hindi, diba? Pati itong isang fog light niya hindi umiilaw. Pero itong isa, ayan, umiilaw siya. Yung sa kabilang side, wala. Wala na rin eh. Kaya i-check ko muna itong fog light niya mga boss kung bakit hindi siya umiilaw. Kaputol eh. Wala. Ito nga mga boss, nung kinapa ko yung wire ng fog light niya, putol, parang ginat-ngat. Kaya ang gagawin ko dyan mga boss, tatanggalin ko itong ilaw ng fog light niya. Pihitin nyo lang yan pakaliwa para lumis siya dito sa guide niya. Ayan mga boss, kung makikita nyo, natanggal ko na itong bulb ng fog light niya. Natkit ng daga. Mabuti na nga lang at hindi sinagad yung pagkakangat-ngat. Kapain ko nga yung kaputol nitong wire. Kaya lang ang problema mga boss, maiksi na siya. Hindi ko na maikakabit itong fog light. Kaya ang gagawin namin ni customer dyan, magduduktong kami ng wire. Pero bago yon, itabi ko muna itong fog light bulb niya. Dahil nga sa kakalasin muna namin itong grills. Kasi nga, kailangan namin mabaklas itong headlight para yung park light bulb niya mapalitan namin. Sa pagtanggal itong grills mga boss, di ba nakita nyo may pinihit ako na gamit yung flat screw dito sa grills. Ayun yung plastic clip niya. Ikutin nyo lang yun pakaliwa or pakanan para itong grills niya matanggal sa pagkakalak. Kabilaan yan mga boss. May pipihitin ka dyan na plastic clip. Gagamit ka lang ng flat screw. Ayan mga boss, napihit ko na. Mapapansin nyo naman maluwag na itong grills eh. Ibig sabihin, nung pinihit nyo ng flat screw yung plastic clip niya, bumitaw na siya sa pagkakalak. Kaya pwede mo nang dahan-dahan hilahin itong grills. Actually mga boss, hindi ko kabisado yung pagtanggal nitong grills. Sabi nga nitong kabrader ko, yung gumawa daw ng aircon, saglit niya lang daw tinanggal itong grills. Siyempre, araw-araw yung trabaho eh. Sa akin kasi, bara lang ako eh. Pambara lang ako eh. Alam niyo yung pambara? Bara-bara. Ito kasi ang problema dito mga boss sa grills, sa plastic yan. Siyempre nainitan yan, kaya yung pinaka-lock niya or yung pagkakatusok nagbago ng forma. Medyo sumikip. Kaya nga kung makikita nyo, inaalalayan ko na ito sa pagsikwat ng flat screw. Meron kasi akong tools na plastic mga boss, ayun talaga yung pinasisikwat ko. Kaya lang, nawala naman. Kaya tiyaga ako dito sa gamit ko na flat screw. Pero natanggal ko na yan mga boss, nakita nyo naman. At ito na mga boss, nakita ko dito sa headlight, meron siyang 3 bolt na number 10. Yan yung isa sa taas, natanggal ko na. Tapos dito naman sa baba, meron siyang 2 bolt na number 10 na tatanggalin ka. Nakita nyo mga boss, natanggal ko na yung pangalawang bolt. At ito na yung pangatlong bolt na tatanggalin ko. Yun lang, tinakbo ng aso yung pag light bulb namin.
Kinuha ng aso. Ay, patay tayo dyan. Ayun, takita niya sa mga niya, ayun. Diyan namin nalaman na hindi pala daga yung umatngat dito sa wire ng paglight niya, kundi yung alaga niyang aso. Dito sa likod ng headlight mga boss, meron akong tinanggal dyan na bolt na number 10 bago ko yan hinila. Mamaya mga boss, ipakita ko sa inyo pag ibinalik ko na itong headlight. Siya nga pala mga boss, hindi nyo na kailangan tuluyan tanggalin itong headlight. Kahit na ibukan nyo lang yan, madudukot nyo na para matanggal nyo itong park light bulb niya. Ilapit ko muna itong camera mga boss para makita nyo kung saan siya nakaposisyon. Dito lang naman yan sa baba nung signal light niya. Ayan o, pipihitin nyo lang yung pakaliwa tapos mahugot nyo na itong park light bulb niya. Ayun, hindi, nangitim na. Ayun, putol, oh. Tulo lang. Sa tagal, Kaya di nailaw. sa tagal lang. Original ba to? Original daw yan. 30 isa eh. Bisit ka. Ayan o, may... 31 original. Dami kasing peki ngayon, eh. Ayan o, may tatak talaga. Naputol talaga, no? Tigas masyado, sakit sa kamay. Nakita nyo mga boss sa pagpalit ng park light bulb niya, hinugot ko lang yon. Tapos yung bago itinusok ko lang dito sa socket niya. Sa pagkabit naman itong park light bulb niya dito sa headlight assembly, same procedure lang kung paano nyo siya tinanggal, ganun nyo rin siya siyempre ibabalik. Dito naman ako ngayon sa kabilang headlight niya mga boss. Ayan yung sinasabi ko sa inyo na meron akong tinanggal na bolt na number 10 dito sa likuran ng headlight. Gagamit lang naman kayo dyan ng socket wrench sa number 10 para matanggal nyo itong bolt dito sa likuran ng headlight. Ayan mga boss, kung makikita nyo, natanggal ko na yung bolt. Balik ulit ako dito sa harapan ng sasakyan ni customer dahil sa natanggal niya na yung bolt na number 10 dito sa taas ng headlight. Dito naman ako sa baba ng headlight mga boss. Tatanggalin ko yung dalawang bolt na number 10 dyan. Ayan mga boss, kung makikita nyo, natanggal ko na yung dalawang bolt. Pwede ko na ngayon hilahin itong headlight para umangat na yan. Nang sa ganon, mapalitan ko na itong park light bulb niya. Gaya nga ng sinabi ko mga boss, hindi nyo kailangan tanggalin itong headlight. May angat nyo lang yan, madudukot nyo na itong park light bulb niya para matanggal. Sa pagtanggal naman ng park light bulb mga boss, pihitin nyo lang yan pakaliwa, tanggal na kaagad yan. Tapos hugutin nyo na itong bulb niya at kung makikita nyo, umitim na yan kaya pundido na. At ito naman bagong bulb, kung makikita nyo, itinusok ko na yan dito sa socket niya. Tapos ibinalik ko na yan sa dati niyang position, tsaka ako ngayon pinihit yan pakanan para mag-lock. Tutunog yan mga boss pag nag-lock. Dahil sa okay na, Get testing. susubukan muna namin itong park light bulb niya kung iilaw para sigurado na hindi madodoble-doble yung trabaho. Okay na, may ilaw na. Ayan mga boss, kung makikita nyo, okay na yung park light ni customer. Napundi lang pala yung dating nakalagay dito. Kaya pwede ko na ngayon ilapat itong headlight niya. At siguraduhin nyo lang na bago nyo idiin itong headlight, dapat nakatapat yan sa guide niya. Okay, pantay na. Oo. Basta pala eh. Isang palo lang. Oo. Oh, may salpak ka lang ng salpak eh. Oh. Diba? Oh, isisenta mo dito. Dito ako tumingin. Oh, ito. Ha? Oh. Tapos pag tingnan mo, pantay na. Pantay na, palo. Oh. Okay. At dahil sa lumapat na itong headlight mga boss, yung tatlong bolt na number 10, dito sa taas, isang bolt yan. Tapos sa baba, meron siyang dalawang bolt na number 10. Ikabit nyo na yun, ipakapit nyo sa tray niya, tsaka nyo ngayon, i-final na yung higpit. Ganun lang ginawa namin dyan mga boss. At huwag kayo mag-alala pag kayo ang nagkalas nitong headlight, makikita nyo naman agad yung mga bolt na sinasabi ko. At gaya nga ng sinabi ko mga boss, hindi nyo mahuhugot yung headlight kapag hindi nyo tinanggal yung bolt na number 10 dito sa likuran ng headlight nyo. Ayan mga boss, kung makikita nyo, ibinalik ko na ngayon itong number 10 na bolt dito sa headlight. Kaya hindi na yan mabubunot. At pag mahigpit na yung bolt na number 10 dito sa headlight, dito naman kami ngayon sa nginatkat ng aso na wire ng paglight ni customer. Ayun kasi pakainin yung aso eh. Kaya kailangat yung ano niya eh. Pinapakain ang mga gunggong na yan. Ano, pinapakain mo? Pag galing sa tindahan, dami mga... Eh, kaya naman pala galing sa tindahan. Dapat pinapakain mo, galing sa grocery. Naku, napakamura naman pala pinapakain. Galing tindahan lang. Bili ka sa grocery. Gusto nila yan. Alin? Yung pagkain ng Eh, ba't kinalagkat yung, ano, yung wire? Alam mo, Kasi adik eh. alam mo yung mga daga. At Adik saka yung aso. Hindi mo pagkain, galing ng ano, galing ng tindahan. Sabi pa lang, barat ka.
Balik na ako sa trabaho mga boss dahil nga sa yung wire dito sa paglight ni customer, umiksi yan. Kaya ang gagawin namin, duduktungan namin ito. Bali dito na kami nagduktong ng wire sa paglight bulb niya. Para pag idinuktong mo na yan sa kaputol niya, itong paglight bulb, hindi ka mahirapan. Siyempre naman mga boss, sa pagduktong naman na gagawin nyo, mayroon namang color coding yan, sundan nyo na lang. Para wala na kayong isipin pa kung tama ba yung pagkakalagay nyo ng wire o hindi. Ganun ba? At syempre naman yung bawat wire dapat maayos yung pagkakabalot nyo ng tape para hindi sila magdikit. Tapos pwede mo na ngayon ilagay itong paglight bulb mo. Meron din naman yung guide na kapag lumapat siya tsaka mo ngayong pihitin pa kanan, maglalak na yan. O di ba mga boss, okay na siya. At dahil sa okay na, pwede ko na itong pasubok kay brother para magkaalaman na kung iilaw ba yan. Okay, good. Maliwanag na. Gumana na yung tatlong ilaw. Isa, dalawa, tatlo, yan lang. Before kasi mga boss, yung isang paglight lang ang nakailaw. Yung tinuro kong huli. Yung park light bulb, parespondi yan. Tapos yung isang paglight naman, putol yung wire. Sa paglagay naman nitong grills mga boss, itapat nyo lang yan sa guide nya. Kumbaga itutusok nyo lang itong grills. Tapos idiin nyo na siya. Ako nga pinapalo ko lang eh. Basta't siguraduhin mo lang nakasentro or nakaguide siya. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Siya nga pala mga boss, kailangan mo pa rin pihitin itong plastic screw niya para mag-lock itong grills at hindi siya mabunot. Dalawa lang naman yan mga boss, kabilaan. Ito yung pangalawa. Gamit nga yung flat screw, pihitin mo lang yan para itong grills mag-lock siya. Yan, siya matibay na siya. O, di ba? Yun lang. Pag nag-lock kasi yun mga boss, hindi mo na siya mahihila. Maraming salamat sa panonood.